ilan po sa atin ang makakasunod, makakagawa ng tulad ng ginawa ni Kristo? Hindi niya ipinilit ang kanyang karapatan, kundi ipinagsa, ipinagsadyos niya ang kanyang case, ang kanyang kalagayan, sapagkat naniniwala siya, ang Diyos makatarungan siya kapag siya po ay nag-judge, kapag humatol ang Diyos. Kapag ito po ay nagagawa natin sa ating mga buhay, nagiging model po tayo ng character ni Jesus. Amen? Amen. Pangatlo po, no, sabi po sa 1 Timothy 4:12, no, don't let anyone, sabi po ni Pablo kay Timothy, don't let anyone think little of you because you are young. Be their ideal. In other translation, be their model. Let them follow you. Be an example to those who think that because you are young, no, wala ka pang ikakasa sa kingdom ng Panginoon. Hindi po, no? Ito po ang konteksto rito. Bata pa kasi si Timothy, naging pastor na po siya ng mga matatanda sa iglesia. So there is a tendency na maliitin siya, na husgahan siya. Kaya sabi ni Pablo, don't let anyone think little of you because you are young. Be their ideal, be their example, be their model. Let them follow the way you teach and live. Kumbaga, magturo ka ng maayos sa sinasakupan mo, Timoteo, no? Pagkatapos, ang sabi pang ganon, kailangan kung anong tinuturo mo, no? Yun din ang yung sinasapamuhay. Kung ano ang tinuturo mo sa iglesia, nakikita nila dapat sa buhay mo. Sabi niya, be a pattern for them. Ito, naging specific na siya. Sa paanong paraan, maging halimbawa ka, model ka, Timothy, in what way? Sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pananampalataya, your faith, and your clean thoughts. Sa pamamagitan ng yung mga malinis na pag-iisip, paano malalaman ng isang tao kung ang iniisip mo ay marumi o hindi? Siyempre, sa pamamagitan ng sinasabi natin. Tayo po, bilang mga Kristiyano, no? Nagiging model po ba tayo ni Kristo, katulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo na ano man, bago lang tayong Christian or bata pa tayo bilang mananampalataya dahil yan ang proper context, no? Pero sometimes, bata ang lahat in what way? Bago tayo sa pananampalataya, bago tayo sa ministry, no? Bago tayo sa works na calling natin, no? And yet, ang nire-require po sa atin, model of the character of Jesus. Dito po, sa pagiging pananalita at pagtuturo, no? Pati po the way we live sa pag-ibig, sa ating pananampalataya, maging sa ating mga iniisip, na ito ay lumalabas, nalalaman sa pamamagitan ng ibinubuka ng ating mga bibig. Kung tayo po kaya ngayon ay titimbangin at sabihin po na tayo ay mga Kristiyano, no? Ano po ang makikita nila sa atin? Are we really being a model of Jesus' character? Pangatlo po, ano pa po ang nais ng Diyos sa atin aside from being a member of His family, aside from being a model of His character, nais po ng Diyos, no? God wants me to be a minister of His grace. Ang sabi po sa 1 Peter 4:10, God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other, passing on to others God's many kinds of blessings. So, ano po yung mga special abilities na ibinigay sa atin ng Diyos? Ito po yung pinaniniwalaan natin nang tayo tumanggap kay Kristo, the Holy Spirit has apportioned to each of us different gifts. Tandaan po natin, ito po sinasabi sa 1 Peter 4:10, God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other. So, ang Panginoon po, no, nais po niyang tayo ay maging minister of His grace. Taga-bigay, taga-abot, taga-apportion, taga-share, no? Ng mga gifts na ito na nagmumula sa Diyos na different blessings at ito'y binigay ang ilan sa atin, hindi lang ang ilan sa atin, lahat tayo ng ilang mga special abilities. Ako po siguro meron akong ability na hindi ability ng iba, pero meron din kayong mga special abilities or gifts na meron kayo na hindi ko po gifts.
Now, ang sabi po rito, ang nais pong gawin natin dito, nais po ng Diyos na gawin natin, through Peter ay sinasabi po, be sure. Ayan hindi lang use them to help each other. Ang sabi po, be sure. Tiyakin ninyo na gagamitin nyo yan upang tulungan ang bawat isa. Upang maipasa, maibigay ang mga maraming mga types, uri ng mga pagpapala na nagmumula sa Diyos. Halimbawa po, meron kayong gift of healing. Kung hindi nyo po yan gagamitin, and you will not you will not make the step kasi be sure, siguraduhin nyo, sabi ko nun, kung hindi nyo yan gagamitin to pray for those who are sick, paano sila tatanggap ng kagalingan na ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos? At kung meron naman po kayong gift to teach, pero ayaw nyong magturo, no? Paano matuturuan at matututo ang iba dahil nais ng Diyos na matuto ang iba sa pamamagitan ng gift meron kayo? At kung meron naman kayong kakayahan na tumulong, pera, lalo na it is the purchasing power, at ayaw nyong iyan, kasi be sure to use them, ibigay upang itulong sa iba. In this context, sa iglesia po, kaya meron tayong tithes and offerings, meron tayong free will, meron tayong pledges, meron tayong vows. Bakit? Gagamitin po yon sa kaharian ng Diyos upang matulungan ang pangangailangan ng iba. Anong pangangailangan ng iba? Some need the power of the gospel. Kailangan nilang marinig ang mabuting balita upang sila magkaroon ng kaligtasan. Some kailangan nilang mag-aral sa Bible school. Ang iba naman naghihirap, kailangan nila ng pagkain, so bibigyan ng pagkain. Ang iba naman, iba-ibang needs sa church. Kung minsan namatayan, kailangan tulungan. Nasunugan, kailangan tulungan. Kung hindi po tayo, kung lalo na binigyan po tayo ng ability to support financially, at hindi po natin ginamit ito to help each other, kahit na personal, lalo na sa iglesia, ito po in the context of the church, kasi nga po mga believers, no? Paano ngayon may papadama, maipapaabot ang maraming pagpapala ng Diyos? Remember 1 Peter 4:10, God has given each of you, each of us, some special abilities. Be sure. That is the command. That is the keyword. Nandyan, hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo po kaya, hindi rin tayo nagkukulang upang gamitin po natin para sa itulong sa iba. Meron kang gift of encouragement. Nagka-problema ka, ayaw mo nang tumayo ngayon. Yung gift na yan, hindi pwedeng itago. Kailangan po nating gamitin. It's not about us, but it's about the people and our brethren na may pangangailangan. Kaya nga po dito pumapasok ang grasya ng Panginoon. Kahit tayo po kung minsan may sakit, kailangan natin ng kagalingan. When there is a call to pray for those who are sick, tatayo po tayo, ipagpipray natin. Because it's not about us, it's about those who need the gifts from us that God has given. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 10, it is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Kung wala po tayong nakikitang purpose ngayon sa buhay natin, kasi kung minsan, don't get me wrong, pero correct me if I'm wrong, marami sa atin kung minsan nawawalan tayo ng sense of purpose in our life. Kasi kung minsan, nililimit natin ang purpose natin sa buhay based on what we have attained educationally, based on what we have financially, no? Doon lang po natin yung tinitingnan, no? Pero kapag long ages ago, tiningnan natin ang plano ng Diyos sa atin noon pa, no? Nang bigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo, no? Long ago, may pinlano na ang Diyos. Ano yon? Na atin pong gamitin, spend these lives, itong bagong buhay kay Kristo upang tulungan ang iba. Alam mo, pagtulong na ang pinag-uusapan, diyan na makikita ang iba-ibang pangangailangan ng mga kapatid. Hindi lamang materials,
mas dalas spiritually. So mga kapatid ko kay Kristo, ano yung number 3? God wants you, God wants me to be a minister of His grace. At pang-apat po, no, pinreel ko na po itong lesson, no? God wants you, God wants me to be a messenger of His love. So pang-apat na M na ito, yung kanina, member of His family. Pangalawa, model of His character. Yung pong pangatlo ay minister of His grace. Pang-apat po ngayon, ang Diyos nais niyang maging mensahero ka, nais niyang ng Diyos na maging mensahero ako ng kanyang pagmamahal o pag-ibig. Acts 20:24. But life is worth nothing unless, ang sabi po ito po ni na Pablo, no? But life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. Ano yung work na yon? The work of telling others the good news about God's mighty kindness and love. Ngayon, pwede yung sabihin, Pastora, assignment siya ni Pablo. Hindi ako yan, Pastora, si Pablo yan. Kaya nga tayo naging believers, Pastora. Nagpunta siya sa mga Hentil, mga Gentiles, at tayo yan, Pastora. Yes, that is the context. Sinabi nga ni Pablo, walang kabuluhan ang buhay na ito, malibang gamitin ko ito upang gawin ang pinagagawa ng Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pinagagawa niyang ito ay sabihan ang marami about the good news, sa mabuting balita tungkol sa kabutihan, no? Malawak na pag-ibig ng Diyos. Tama ito, kay Pablo ito, this is the proper context. But then, look at Matthew 28:19-20. Si Pablo, sinunod niya ang sinabi ni Jesus, Go ye therefore and teach all nations. Go and preach the gospel. Ito ginawa ni Pablo. But that command is for all of us. To be a messenger of His love. Kaya tayo pong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, huwag nating suluhin. Yun nga kapag kumain tayo sa masarap na pagkain sa restaurant, we post it, we share it by word of mouth, by Facebook, everything we will do it. Magbibigay pa tayo ng mapa sa mga hindi marunong pumunta doon. How much more itong pag-ibig ng Diyos, no? Sa ating lahat. Don't we want to become a messenger? Sabi po sa Corinthians chapter 5:19-20, For God was in Christ, restoring the world to Himself, no longer counting men's sins against them, but blotting them out. So, kung tayo po'y nag-aalala, hanggang ngayon makasalanan tayo, hanggang ngayon ang ating nakaraan ay masama and everything. See? Sinabi po sa 2 Corinthians 5:19, For God was in Christ, restoring the world to Himself, no longer counting men's sins against them, but blotting them out. Lahat ng ating kasalanan, no, binayaran ni Kristo. Nabura lahat, pagkat ang Diyos ay sumasa Kanya. This is the wonderful message He has given us to tell others. Ito po ang napakagandang mensahe na ibinigay po sa kina Pablo, maging sa atin, upang sabihin sa iba, we are Christ ambassadors. Of all the positions of being ambassadors here on earth, the best, the most divine, the most coveted supposed to be is to become the ambassadors for Christ. Kaya nga po, we are Christ ambassadors. Tayo po ay galing na, tagalangit po tayo, nire-represent po natin ang kingdom ng Panginoon to the lost world upang sabihin natin anong mayroon doon sa ating tunay na kinalalagyan. At yun nga po, ginagamit niya. God is using us. Ginagamit po kayo ng Diyos. Gagamitin po kayo ng Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos para God is using us to speak to you para tayo po ay magsalita doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ano ito? We beg you, as though Christ Himself were here pleading with you, receive the love He offers you, be reconciled to God. Alam niyo po, every time we share the gospel to people, kaibigan nyo, magulang nyo, kapitbahay nyo, kaopisina nyo, kakasama nyo sa basketball, saan man, katabi nyong nagtitindak, minsan kaaway nyo, the moment you tell them about the love of God,
ng kalmakasalanan ay nabura na, binayaran na ni Kristo na ang Diyos mismo nakipagkasundo na sa atin through His Son, Jesus Christ. Alam niyo po ba, para tayong nakikiusap, parang ang Diyos ang nagsasalita na nakikiusap sa mga taong ito, through Christ Himself, we are pleading with you na tanggapin po ninyo. Parang ganyan sinasabi natin, tanggapin po ninyo ang pag-ibig na inialay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, makipagkasundo na po tayo sa Diyos. Alam niyo po, yan ang pagiging Christ ambassadors. Lumuluhog tayo para ba tayong nakikiusap? Parang ang Diyos ang nakikiusap pa sa mga tao sa pamamagitan natin. Ayaw niyo po ba maging Christ ambassadors? At panglima po, dito po ako magwawakas, hindi lamang ninanais ng Diyos na tayo po'y maging member of His own family, hindi lamang po ninanais ng Diyos na maging model tayo ng character ni Jesus, no? Maging sa suffering, no? Kabahagi po yun, pagtitiis, no? Hindi lamang po nais ng Diyos na tayo po ay maging messenger of His love at maging minister of His grace. Panglima po, God wants you, God wants me to be a magnifier of His name. Ang sabi po, magnifier. Nakakita na kayo ng magnifying glass. Kung ito po ay magnifying glass, halimbawa, kung saan ko po ito itututok, lumalaki yan, no? Kaya kung matang singkit, lumalaki yung matang singkit. Kung ilong yan, makikita mo pati kaloob-looban. In other words, ang magnifying glass, ang kanya pong purpose, pinalalaki yung which seems to be insignificant, nagiging significant. So kung saan mo yan itutok, yun ang lumalaki, yun ang nagiging focus. Alam niyo po bang ang nais ng Diyos sa atin ay maging magnifier of His name, na sa pamamagitan po natin na itatanghal, nakikilala, no? Nagiging mas kilala ang Diyos sa mundo, maging sa mundong kinagagalawan natin. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 3, exalt the Lord with me and let's exalt His name together. To exalt means ang dami nyo, pero instead na ang mga sarili ang nakikilala iisa lang, ang ating Diyos. Yan ang ninais ng psalmista. At sa Exodus 20 verse 3, practical application, this is a direct command. Ang sabi po, you shall have no other gods before me. Wala kayong magiging ibang Diyos kundi ako lamang. Sabi ng Diyos, ibig sabihin kung ito'y magnifying glass, Diyos lamang makikita sa buhay natin. Did you know, every time na ang Diyos ang nakasentro sa buhay natin, He is being magnified. His name is being magnified. Walang iba. Yun ang nakikita sa atin. Siyang laging una. Siya lang, magsalita tayo, Diyos. May plano tayo, Diyos. Wala, mga taong nakapaligid sa atin, wala nang sinabi ito, hindi makagalaw kung hindi niya kinukonsulta ang Diyos. Because the Lord wants us to magnify His name in our life. And the moment na yung pong magnifying glass na dati nakatutok ang Diyos sa puso natin, siya lang. At meron tayong ibang ipinasok dyan na itatabi ang Diyos ang namamagnify iba. It could be ourselves, it could be whatever, no? Napansin nyo, no? Kapag ang magnifying glass ay dito nakatutok, yan ang focus. Pero kapag ito ay nilagay ko sa iba, hindi na yan ang focus, iba naman. Did you know sa buhay natin? Whenever God is the center of our life, at lahat ay umiinog sa Panginoon, ang buhay natin ay umiikot sa Panginoon, tayo man ay may blessing or walang blessing, Diyos pa rin ang ating sinusunod. Sige, ibig sabihin, the Lord's name is being magnified in our life. Pero the moment ang ating mga focus, ang ating isip, ang ating puso, inalis natin at na-focus tayo sa ibang bagay, yun ang nabamagnify sa buhay natin at ang Diyos ay naitatabi. Kaya alam na alam mo, kapag isang mananampalataya, ay ang Diyos pa rin ang magnified sa buhay niya. In want, in plenty, in everything, sa mahirap, sa madali, everything, in all seasons, nananatili siyang committed sa Panginoon. So mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Become a member of His own family, 5 M's. Become a model of His character. Ayan po, no?
wants to be a member of His family. God wants me to be a model of His life, character. Number 3, God wants me to be a minister of His grace. Gamitin po natin, be sure to use your special abilities. Huwag po nating itago, no? Number 4, God wants us to be a messenger of His love. And number 5, God wants us to be a magnifier of His name. Magtatanong po ako ngayon. So, ako po'y magtatawag. Kung meron po sa inyo na magtataas ng kamay, praise God. Pero kung wala, after 1 minute, pwede po ba akong just call any one of you, no? And 1 or 2 minutes, wag po kayong mahiya, no? Among the 5 M's, sa 5 po na binanggit ko, to be a member of God's family, no? To be a model of His character, no? Yung kahit na nahihirapan tayo, sinisikil yung karapatan natin, instead na tayo gumanti, inilalagay natin sa kamay ng Diyos, no? To be a minister of His grace, ginagamit natin ang ating mga gifts, no? Mga talents, hindi natin ibinabaon, no? Ginagamit natin to serve others, to help others, no? To be a messenger of His love, atin pong sinishare ang gospel, at pang-apat po yung minamagnify natin ang pangalan ng Panginoon. Siya ang sentro sa atin, no? Siyang nakikita ng mga tao sa buhay natin. Among the 5 M's na binanggit ko, alin dito ang nais nyong pagsumikapan nyo pa? Sa 5 nabanggit, no? Alin sa mga ito yung kahit isa lang na parang, Lord, nagkukulang po ako sa area ito. Nais ko po, Panginoon, na tulungan mo ko. Lord, I want you to help me, Father God, na ito pong nais mong ipagawa ay magawa ko po. Sa 5 yun, alin po dito yung nais nyo pong nawa ay mapalakas pa kayo, no? So, any volunteer, anyone who would like to share his or her own journey sa Panginoon, sa 5 nabanggit, alin dito yung medyo feeling nyo, weakness nyo? Lord, wala pa akong nagagawa sa area ito. Nais ko po, Panginoong, ito po ay akin pagsikapang gawin. So, among the 5 M's, which one would you like to work out more and why? Bakit? Ayun. John Emmanuel Peralta, you have 2 minutes to answer po. Sige po, go ahead. Siguro po yung number 3, ayun po yung nagiging weakness ko po. Ayun po yung hindi ko po nagagawa. And dun po ako nag-i-struggle and hindi ko alam bakit hindi ko siya nagagawa. Alam ko naman po may grace ang Lord and yun po yung naging kainahan ko. Yung mag-minister na binigay ng Lord and ito po yung pinag-play ko palagi kay Lord. Ito yung kahinaan ko. Lord, ano ba ako, Lord? Lord, ito ba dapat, Lord, ano? Kasi the moment na parang po sa akin, Lord, will mo ba, Lord? Lord, deserve mo ba? Kasi the moment na tanong ko sa kanya, Lord, napakahirap, Lord, pero alam ko, Lord, alam mo ba, Lord? Di ko alam kung deserve mo or hindi. Ayun po yung laging tanong po natin as a Kristiyano po kasi the moment minsan alam naman ng will ng Lord pero minsan inuunahan pa natin ang Panginoon. And kasi magkaiba po yung will ng Panginoon at yung will natin. So bakit ko po siya na-share? The moment na as a believer of Christ, out of serving Christ, minsan pinangungunahan natin ang Panginoon. Minsan nagbi-minister na tayo pero walang will ng Lord, walang lead ng Lord. Ito po yung napakahirap as Kristiyano po. Mahirap po siya pero mahirap gawin pero hingi po tayo ng panalangin and cover lang po tayo ng prayer. And napakahirap po kung wala pong lead ni Lord and confirmation. Mahirap po pero kailangan po natin covering po ng prayer and manalangin lang po ng manalangin sa Panginoon. And above all things to God, i-surrender natin. Kasi pag di natin ibinigay kay Lord yung prayer, di natin isinubmit and isinorender. Napakahirap po. Grabe po ang Panginoon dahil pinangungunahan mo na siya, minamadali mo yung minister na binigay sa'yo. Ito lang masasabi ko po. Piliin pa rin natin yung will ng Panginoon at mamuhay tayo sa will ng Lord. Yun lang po. Amen. Thank you, Brother John, no? Emmanuel, no? So, ang sinabi po ni Brother John Emmanuel, ang gusto niyang i-work out more sa kanyang buhay, yung
He wants to be a minister of God's grace. Meaning, gusto niyang tiyakin na gagamitin niya yung special abilities or talents, no? Or giftings na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon para naman matanggap ng iba yung blessings na nakapaloob doon sa mga special abilities. So maraming salamat, kapatid, no? So nakita ko pong nag-post dito si Sister Jessa Ursal na ang gusto raw niyang lalo pang improve sa kanyang buhay, no? Ay yung to be a messenger of God's love. As si Sister Lani naman, ang sabi niya, nais niyang maging, gusto niyang i-work out pa sa kanyang buhay yung pagiging model of God's character. Now, Sister Lani, 1 or 2 minutes if you can, nag-raise ng hand si Sister Jessa, so hindi ko siya nakita. Go ahead, Sister Jessa, 2 minutes. Paki-explain, please. Gusto ko pong i-improve yung messenger of His love. Po, actually po ngayon po nag-share po ako ng gospel, but hindi pa po siya ganun ka bold, and I know may gagawin doon. And bakit po messenger of His love? Kasi po, tulad ko noon, ako din po ay naglulongin ng pag-ibig. I do believe marami pong tao na naglulongin po ng totoong pag-ibig po, at yun nga po ang kailangang ma-receive po ng mga tao. Gusto ko pa po yung ma-enhance by God's grace po. So yun lang. Thank you, Sister Jessa. No? So si Sister Jessa po, no, baka po ang iba sa inyo ay nag-struggle pong magsalita, pero katulad ni Sister Jessa, no, yun din po ang gusto niyo work out, how to be a messenger of God's love. In other words, kung paanong i-share ang gospel. So dito po, makita po natin sa Acts chapter 2, ganun din po ang marami, no? Pero nang sila po ay tumanggap ng the baptism of the Holy Spirit, no? Nang sila po ay dinalaw ng Santong Espiritu, makita po natin doon na sila po ay nagkaroon ng boldness. Yun po ngayon ang role po ng Santong Espiritu sa mga buhay natin, no? To empower us, no? Yan po ay kapag binasa natin ang mga nabautismo, no? Meron na po tayong Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. He is the gift himself, but to empower us to be a witness for Jesus, no? Mag-rely po tayo sa Kanya, tingin po natin ang tulong niya. At makikita po natin, at magkaroon po tayo ng compassion. Magkaroon po tayo ng compassion sa buhay natin, sa puso natin. At makita po natin ang kalunos-lunos na kalagayan nila. Alam niyo po kung minsan, you can share the gospel by giving yourself an example. Ano ang nangyari sa buhay mo nang makilala mo si Kristo? At meron din pong practical na way, yun po ay tinuturuan tayo, ano po ang mga verses na pwede pong i-share dahil very, very powerful po ang salita ng Diyos. So, thank you po, Sister Jessa. So, meron pa po bang nag-raise po ng hand? What about Sister Lani? Kasi nag-post Sister Lani, sabi niya, gusto niyang i-work sa buhay niya yung pagiging model of Jesus character. Baka gusto mong magsalita, Sister Lani, kahit 2 minutes po. Go ahead po. If anyone is in Christ, he is a new creature po ba? At di po ba? Tapos, once you receive Jesus Christ, the Holy Spirit will come into your heart. So once you have the Holy Spirit, you're striving to do the fruits of the Holy Spirit. Napapansin ko po sa buhay ko ngayon, unti-unti po ako nagkakaroon ng self-control, love, joy, peace, gentleness, na dating wala po. Dati talagang, parang complainer po ako, yung bakit ganun, laging may comparison in terms of work. Bakit ang tamad naman nun? Ba't naman ako na partner dito? Parang puro complaint. Pero ngayon po, dahil you're striving to be like Christ, nagtitiis ka po. At napapansin po ng mga coworker ko, parang may kakaiba dito kay Leilani. So, pati yung mga enemies ko, dati, sila po, na-amaze po ako sa ginagawa ni Lord. Parang nakikipag-usap na po sila. Kumbaga, kung talagang totoong Kristiyano po tayo, sila din po, nakikita nila, nadadraw po sila towards yun na parang may kakaiba. So, yung joy na
po ni Lord ay kakaiba po talaga. At saka po yung peace na whenever we encounter problems in the midst of chaos, ganun, para na po na natututo kang be still, sabi nga po ni Lord, di ba? Be still and know that I am God. So yun po, na-apply ko po ng unti-unti. So yung faith, nandun po, na dati ay talagang full of fear. In a world of full of stress ngayon, si Lord lang po talaga ang kakapitan natin eh. Kumbaga, we Amen. should decide na po kung kaninong side po tayo kasi mas madali pong mabuhay na may Kristo ngayon kaysa maiwan Amen. tayo during the rapture. Mas Amen. na pong magpakabuti na po tayo and we make sure our hearts is pure and clean po na we strive not to sin. Kasi yun po yung the joy of the Lord, yung to sin no more. So yun po ang nararanasan ko ngayon na pinapagsalamat ko po kay Lord na yun po. Kasi once you are Christ-like, ano na po yan eh, damay-damay na po yan, magiging messenger of His love ka na, makikita na po ng mga tao na sila na po ang lalapit. So to God Amen. po the glory. Thank you. Amen. Salamat po, Sister Lani, no? Ilang minuto pa meron tayo, Paulette. Just prompt me dahil di ko nakikita ang oras ngayon, no? Kung pwede, 9 o'clock, tapos na po tayo para hindi po masyadong gabi ng iba. Ayan, 8 minutes pa, no? I saw EJ, although same item, no? God wants me to be a model of His character. EJ, ano naman ang masasabi mo? 1 or 2 minutes? You can share and then tatawag pa akong isa o dalawa sa ang area sa buhay natin na nais nating sundin ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. EJ, would you like to share? Okay pa. Ako po, ang nais ko po pong ma-improve sa akin, yun nga po yung God wants me to be a model of His character. Gaya nga po ng sabi po ni sister po kanina na once we accept Jesus, we receive the Holy Spirit and magkakaroon tayo ng, kapag na-receive po natin yung Holy Spirit, dito po papasok yung yung fruit of the Holy Spirit. No, kailangan po parang as a Christian, kailangan nakikita sa atin yung pamumuhay or nakikita sa atin si Kristo, no? Nagagawa, I mean po na parang naisa sa pamuhay po natin kung paano po namuhay si Kristo to be like Christ po, ganun po. And gusto ko po na mas pa po ako doon, mas mag-grow pa, mag-improve pa doon sa fruit of the Holy Spirit. Gaya po nung yung patience and self-control. And may times po talaga na parang alam niyo po, may self-control naman po na pipigilan naman po yung sarili. Pero pagdating po sa parang naiirita ganun po. Pero hindi naman po sa talagang todo bawa po may naka po ako na encounter na parang hindi ko po nagustuhan, ganun. Hindi naman po ako magbibitaw agad ng mga salita. Pinipigilan ko yung sarili ko. Then, medyo naiirita ako. Yun yung gusto kong ma-improve na gusto ko pong makita sa akin kung paano mamuhay si Kristo, kung paano po siya namuhay dito sa mundo. Yun nga po, kailangan po mai-apply po sa sarili yung may-apply po sa sarili na maging to be like Christ po. As a Christian, kailangan po kasi po 'di ba po sabi po sa Bible na tayo po ay ilaw at asin, no po. Be the light. Kailangan po natin maging ilaw kasi po kung ano po yung nakikita ng tao sa atin, para magre-reflect po kasi doon yung parang nakikita kasi dapat nila si Kristo, hindi yung hindi yung pangit na ugali, hindi yung pangit na character. Di ba po? Ganun po dapat. And yun po yung gusto kong ma-improve sa akin. Amen. Yung fruit of the Holy Spirit. Marami po kasi yun eh. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And yun po, lahat po yun, actually po lahat po yun. Gusto ko pa mas mag-grow pa. Gusto ko pa pong mas
maging katulad pa ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu. And yun po, maraming salamat po sa privilege. Glory to God alone in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, EJ, for those insights. Salamat din po, Sister Lani, no? Salamat po sa mabungang ating talakayan ngayon, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Remember, we are all work in progress, no? Tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. And through His Word, nililinis tayo, no? Tinuturuan tayo. So, wag po tayong mag-give up, no? Meron po sinasabi, be patient with me. God is not yet done with me. God is not done with me yet. Be patient with me. God is not done with me yet. So, kung ang iba po pinakikiusapan nating maging matyaga sa atin, tayo po mismo maging mapagpasensya rin po sa ating mga sarili. Pero kailangan po magpabago talaga tayo sa Panginoon sapagkat yan po ang nais ng Diyos. Again, maraming salamat po, no? Nawa po ang lahat po ay napagpala. Kung nais nyo pong makuha yung mga lessons na yan, no? Hinangon ko po ito, I believe, doon po sa The Purpose-Driven Life or kamukhang, marami po kasing books dito, kamukhang mga lessons, no? But hango po ito sa salita ng Diyos. And for our closing prayer, nice ko pong pangunahan po tayo ni Pastor Joel from JOV Vancouver. But I just would like to acknowledge si Brother Renante, one of our elders. Siya pong ating current facilitator sa JOV Rosetown. Sister Sheena from JOV. Ayan, nailagay ko ng JOV, Sister Sheena. Diyan po sa St. Bruno. Kinoconsider po natin siyang elder sapagkat talaga pong tinatayuan niyang kanyang pananampalataya. At marami po sa inyo ay bago, no? Salamat mga kabataan. Kayo ay napakasigasig sa Panginoon. Magpatuloy kayo sapagkat tinutulungan po tayo at tutulungan tayo ng Holy Spirit. So, Pastor Joel, pwede po ba tayong magwakas sa isang Sige po, panalangin? manalangin po tayo. Sige po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O God. Honor you, Lord. And salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Salamat sa buhay ni Pastora Norma, Lord, na patuloy niyo pong ginagamit upang maging Panginoon, daluyan, Panginoon, ng biyaya mo mula sa iyong mga salita, Panginoon. And Lord, sa aming napakinggan, sa aming napag-aralan, nawa, Lord, ito po ay hindi lang namin, Lord, narinig, kundi, O Diyos, ito po ay tumimo sa aming mga puso at magrema, Panginoon, upang maisagawa po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Kaya nga po sabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa Santiago, let's not just be a hearer of the word, but be doer of the word, O God. Kaya naman, Lord, we pray, O God, that let your word, Lord, be alive in our lives, O God, and be applied, Lord, in our daily lives so that we can grow in the knowledge of you and so that we can grow, Lord, sa aming character din, Panginoon, Christ-like character, Panginoon, na kung saan ninanais mo po sa buhay ng bawat isa. And Lord, as we close tonight, Lord, I pray, O God, na ang patuloy mong biyaya at awa ang siyang sumaaming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Bago po tayo magwakas, 8:59, no? Can we have a picture taking po, no? Salamat po. We just want to appreciate you, no? At para naman po ma-encourage din po ang iba. So kung okay lang po, if anybody wants to take pictures, kung pwede po nating pakita ang ating mga gwapo at magagandang mga mukha, no? Pag malaki natin, gift yan mula sa Panginoon. Amen? So through our looks, no? Amen. We say, I am proud, ganito ako nilikha ng Panginoon. God be magnified in my life. Amen. So anybody is going to take photos po? Sige po, ako na pong magti-take ng picture. Mga ate at kuya, pakita niyo po yung mga beautiful smiles po natin. Ayan. Meron pa po bang magbubukas ng camera last minute? Come on, mga ate at kuya. Pakita po natin kahit po ilang minuto lang po. Oh, listening pala. Yung palang aking mga apo, aking mga anak ko, si Nila tsaka si Abby. Kala ko taga-Indonesia. Sino kaya si listening? Akala ko Singapore or Indonesia or Korea. Si Tito Jun po, sila Ate Annabel, Tita Let, Ate Eris. Last call po sa mga mag-open ng cam.
Wala na po bang magbubukas? Sige po, picture taking na po tayo. Show your biggest smile. Ayan. Sister Leto, ayun pala si Sister Leto. Ayan po, si Brother Tito Jess. Jess. Hi, Sister Risa, Sister Eris. Nakita ko Sister Eris. Sige po. In 1, 2, 3, smile. Isa pa po, for Jesus naman po kayo dyan. For Jesus, turo po ng mataas. Balaktot yung kamay ko eh. In 1, 2, 3, for Jesus! For Jesus. Ayan, Thank you, salamat Lord. po. Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa lahat. Pastor Joel, maraming salamat po. God bless po. Bye everyone. God Lansana, bless you no? all. Brother Kayo po, Renante, Pastor mga Norman. taga-Pilipinas. Opo, God Okay, bless bye-bye. po. God bless everyone. God bless. Thank you po. God bless everyone. God bless po. Thank you po.